Kumusta? Pag-usapan natin ang kasaysayan. Teka, bago ka mapabuntong hininga at isipin yung listahan ng mga petsa at pangalan na kailangan mong isaulo, may mahalagang pagbabago kang kailangang malaman. Ating sisilipin ngayon ng bagong Grade 11 curriculum, ang pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino o PKLE. Ang layunin nito, baguhin ng tuluyan ang paraan ng pagtingin natin sa ating nakaraan. Simulan na natin. Madalas kasi, pag naririnig natin yung salitang kasaysayan, ang unang pumapasok sa isip natin ay, yun nga, memorization. Pagsasaulo ng mga petsa, pangalan at lugar. Nakaka-boring, di ba? Well, ito mismo yung lumang pananaw na gustong basagin at baguhin ng PKLP. So, ano ba talaga yung pinaka-fundamental na pagbabago? Ito yung paglipat ng focus mula sa simpleng pagsasaulo, papunta tayo sa paghuhubog ng kamalayan, isang malalim na pag-unawa sa koneksyon ng nakaraan, ng kasalukuyan at syempre ng hinaharap. Hindi na lang ang tanong kung ano ang nangyari, kundi bakit ito nangyari at, higit sa lahat, paano ito patuloy na humuhubog sa kung sino tayo ngayon. Okay, so itong PKLP, isa itong core subject sa ilalim ng senior high school curriculum ng DepEd at yung design nito ay, tatlo ang susi. Una, tematiko siya, ibig sabihin nakasentro sa mga malalaking ideya, hindi lang sa sunod-sunod na pangyayari. Pangalawa, multicultural, dahil kinikilala nito yung iba't ibang boses at karanasan sa ating kasaysayan. At pangatlo, interdisiplinaryo, kasi kumukuha ito ng aral mula sa heograpiya, sosyolohiya at iba pang larangan para mabuo yung isang mas kumpletong larawan. Ang buong kurso ay parang isang paglalakbay na nahati sa 4 na antas ng kamalayan. Magsisimula tayo sa loob, sa sarili at komunidad. Pagkatapos, lalabas tayo para unawain yung bansa natin at ang mga pinagdaanan nitong pakikipaka. Sunod, haharapin natin yung mga issue ngayon, lipunan at pag-unlad. At sa dulo, pagsasama-samahin natin ang lahat para maging isang mapanagutang mamamayan. Isa-isahin natin? Simulan natin sa unang markahan, ang kamalayang pangkasaysayan. Dito inilalatag yung mismong pundasyon ng ating paglalakbay. At saan tayo magsisimula? Sa sarili nating pagkakakilanlan at sa komunidad kung saan tayo kabilang. Ang pinakatanong dito ay, sino ba ako at saan ako nanggaling? Ito yung pag-unawa kung paano hinuhubog ng heograpiya, halimbawa, taga-bundok ka ba o taga-baybayin, ng lokal na kultura at ng mga paniniwalang kinalakihan mo ang pagkatao mo. Dito, ang kasaysayan ay nagsisimula sa'yo, personal. At dito nagiging sobrang exciting ng pag-aaral. Sa halip na kabisaduhin lang yung mga probinsya, susuriin nyo kung paano nagkakaiba yung buhay sa ilaya o kabundukan kumpara sa ilawod o baybain. At sa halip na i-memorize lang yung mga alamat, pag-aaralan nyo yung mga konsepto tulad ng anting-anting at ginhawa para maintindihan yung psikolohiya at spiritualidad ng mga ninuno natin. Grabe yung lalim, di ba? O, di ba? Ngayong may pundasyon na tayo sa sarili nating kwento at komunidad, handa na tayong tingnan kung paanong munting kasaysayan natin ay nagiging bahagi ng isang mas malaking kwento, ang kwento ng ating bansa. Okay, punta na tayo sa ikalawang markahan, Kamalayang Pilipino. Dito, yung lente natin, lalawak. Mula sa lokal na komunidad, titingnan na natin yung kolektibong kwento ng pagbuo ng ating bansa. Dito, ang focus naman ay sa pag-unawa kung paano nabuo yung ating pambansang kamalayan sa pamamagitan ng pakikibaka. Titingnan natin kung paano tayo lumaban sa mga mananakop at kung paano rin tayo nakiangkop o nakibagay para lang mabuhay. Ang kasaysayan ng Pilipinas ayon sa dulog na to ay kasaysayan ng walang tigil na pakikibaka. At tingnan ninyo kung gaano kalawak to. Hindi lang ito tungkol sa kilusang propaganda o mga gerilya noong panahon ng Hapon. Tatalakayin din dito yung mga pakikibaka natin ngayon, tulad ng pagharap sa mga dinastiyang politikal at yung pag-aalala sa mga aral ng diktadura. Pinapakita nito na yung pakikibaka para sa bansa ay hindi natapos. Nagbago lang ng anyo. So ngayon, mas naintindihan na natin yung mga pinagdaanan ng laban, paano natin gagamitin ang mga aral na to sa kasalukuyan. At para sa hinaharap, ito na ang ikatlong markahan, Kamalayang Panlikaskayang Pag-unlad. Dito na natin ikokonekta yung kamalayan natin sa kasaysayan sa mga totoong hamon ng ating lipunang na yon. Itong panlikaskayang pag-unlad o sustainable development sa Ingles, hindi lang tutungkol sa ekonomiya o kalikasan ha. Sa konteksto ng PKLP, ito ay isang critical na pagsusuri
kung paano ba tayo uunlad na may kasamang katarungang panlipunan. Kasi ang tanong, para kanino ba ang pag-unlad? Dapat para sa lahat at walang naiiwan. At napaka-practical ang pagtatalakay dito. Susuriin ng mga estudyante yung mga pandaigdigang plano tulad ng UN Sustainable Development Goals. Tapos, titingnan nila kung paano ito nagiging mga pambansang programa tulad ng 4Ps at Universal Healthcare Act. Dito mo talaga makikita yung connection ng mga nangyayari sa mundo, sa bansa, hanggang sa sarili mong komunidad. At mula sa pag-unawa sa mga malalaking plano para sa lipunan, ano naman ang papel natin bilang isang individual dito? Saan tayo papasok? At heto na tayo sa huling yugto ng ating paglalakbay, ang ika-4 na markahan, kamalayang pagkamamayan. Ito na yung culmination, yung pinakadulo ng lahat ng ating natutunan. Kasi sa huling yugto, hindi na sapat na alam mo lang yung kasaysayan. Ang tanong ngayon ay, anong gagawin mo? Ito yung pagsasabuhay ng lahat ng kamalayan, yung pagiging isang aktibo at mapanagutang mamamayan, na hindi lang alam ang karapatan niya, kundi ginagampanan din ang kanyang mga tungkulin. At muli, napaka-practical nito. Hindi na ito teorya. Ang pag-aaralan ay mga konkretong gawain tulad ng matalinong pagboboto, hindi lang basta bumoto kundi malalim na pagsusuri sa plataforma at karakter ng mga kandidato at yung aktibong pakikilahok sa mga diskusyon at proyekto sa sarili ninyong komunidad. So, paano matututunan lahat ng to? Hindi sa pamamagitan ng purong memorization para sa exam. Ang PKLP ay nakasentro sa mga performance tasks. Gagawa kayo ng mga totoong proyektong pangkomunidad, susulat kayo ng mga posisyong papel para ipahayag ang inyong pananaw, at palaging iugnay ang bawat aralin sa sarili ninyong konteksto at karanasan. Ang pagkatuto ay ginagawa, hindi lang sinasaulo. Siyempre, mahalaga ring tingnan natin to ng critical. Ang pinakamalaking lakas ng PKLP ay yung pagpapalakas nito sa critical thinking at yung potensyal nitong hubugin ang isang makabuluhang pambansang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, yung hamon naman ay nasa lawak at lalim ng mga konsepto. Kung hindi magagabayan ng guro ng maayos, baka maging masyadong abstract ang mga ito para sa ilang mag-aaral. Kaya bilang buod, ito yung 4 na magkakaugnay na antas ng kamalayan na hinuhubog ng PKLP. Isang logical na paglalakbay, di ba? Mula sa pag-unawa sa sariling ugat, papunta sa pagkilala sa kolektibong pakikibaka ng bansa, tapos pagharap sa mga hamon ng lipunan, at sa huli, yung pagsasabuhay ng lahat ng to bilang isang ganap na mamayan. At sa huli, ito yung pinakalayunin ng buong kurso, na malinaw na sinasabi sa curriculum guide, ang hubugin ng mga mag-aaral na maging isang mapanagutang mamamayan, hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong daigdig. Kaya yung tanong para sa ating lahat, lalo na sa mga mag-aaral na kukuha nito, ay hindi na lang kung ano ang kasaysayan. Ang tanong ngayon ay, sa bagong paraan ng pagtingin dito, handa ka na bang tuklasin at palalimin ang iyong sariling kamalayan?